Sinuyog at sinuntok daw ng mga miyembro ng Manibela ang isang miyembro ng media Oh, dapat itong binabantayan ninyo, nanununtok ng media. sa kilos protesta kaninang umaga. Ang binabantayan nyo yung mga taga KOJC na may daladalang yun ang anuhin nyo. Ano bang klase yan? Pinabulaan na naman niya ng Manibela at sinabing ang reporter daw ang nagsimula ng gulo. Nasa frontline ng balitang yan si Jerome. Sabi nito, banat ba yung purpose lang naman nila show o para mag-alangan na yung iba, hindi ganun. At oo nga, alam ko yan. Ang purpose lang talaga nila manakot. Yan talaga ang ano nila eh. Ang purpose nila manakot sa mga papalag sa gobyerno. Matagal na nilang ginagawa yan eh. Sa lahat ng mga sinuspindi nila mga mayor, gobernor, ultimong vlogger, kikasuhan, pagka maingay kang vlogger tulad ko. Hindi kasi may info ko. Ewan ko kinuwento lang sa akin ni Rocky to. Sabi ko, kasi nag-meeting kami ni Rocky nung isang araw. Kaya hindi ako naka-live din isang araw. Sabi niya, kwentuhan kami. May balita ako talaga. Kasi tinanong ko, ano sa tingin niyo ito si Trillanes? Ano ba? Talaga lang bang meron tong o talagang ano ito? Tinanong ko sa kanya. Sabi niya, meron kasi akong narinig na utos daw talaga yan, gipitin. Kasi nga, may plano pa rin daw tumakbo yan ng senador. Kaya kailangan na suporta ng gobyerno. Itong administrasyon na to. Kung hindi man, kinukuha niya yung suporta ng administrasyon doon sa lugar nila. Natatakbuhan niya. Kaya ganoon. Kaya ginigipit. Sabi ko, ba't naman pati ako gigipitin? Sana ikaw nalang. Ikaw lang madaldal dyan eh. Hindi ko ginanon. Hindi ko ginanon. Sabi ko talaga bakit pati naman ako? Siyempre, kailangan nilang mag-example sa vlogger. Para yung mga vlogger na madadaldal, tulad nun si Jay Gibaran, daldal ng bunganga nung animal na yun. Si Boss Dada, o si Coach Oli, kailangan nilang sampulan eh. Sabi ko, bakit naman siya sampulan? Ako pa. Bakit din na lang si Master Judea? Diba, si Master Judea na lang, wag ako. Hindi kasi maano ka daw talaga eh, maingay ka daw eh. Sabi ko nga kilala nyo ba si Trillanes? Sabi ko kay Attorney Roque. Oo, bakit? Kausapin nyo naman, sabihin nyo, isama naman yung mga kasamahan ko. Para may kasama naman ako. Bakit ako lang? Pararating daw niya. Ewan ko kung isasama. Si Jay Guevara, baka isama na yan eh. Kasi galit na galit yung Gago rin to si Jay Guevara, no? Nilabas yung video, yung boses ni bakla na namimigay ng pera sa mga vlogger. Sinabi ko nang huwag ilabas eh. Kasi yun eh, privacy yun eh. Nabuking tuloy na talagang may perang bigayang nagaganap. Mantakin mo, no, kahiya-hiya sa kanila, no, lantaran yung bayaran. Oh, data privacy daw. Sabi ko, putang inan to, data privacy. Anong data? DETA privacy. Sabi ba naman? Wala naman tayong data privacy law, Anong data? Inan yan, no? Magdedemanda ka na lang, bobo pa. Hindi totoo. Kontakin mo, kakasuhan daw yung naglabas ng data privacy law. Siguro pagka dinala mo sa korte, ano itong data? DETA? Data? Saan ba? Walang batas na data privacy law. Data. Pero data wala. Grabe. Alam mo, itong mga to, itong mga insimada vlogger, sila talaga sumisira sa vlogging industry. Minsan, alam mo, ito, walang biro to Ito, honest to honest, from the bottom of my heart.
Minsan pag may mga nakakakita sa akin, tapos biglang sasabihin nila, si Banat Bay, ganun. Tapos yung isang kasama nila, hindi kilala. Hindi ako kilala, sasabihin nila, ano yan, vlogger yan. Parang nanghihina ako parang ba nanliliit ako na vlogger ako? Meron na pong data privacy law. Wala! Data nga meron. Ang wala, data. Ang spelling kasi niya, DETA. Walang data privacy. Meron Data Privacy Act. Hindi data privacy. Hindi niya gets ni madam, Ano ba yan? Kailangan ko pang ipaliwanag yung joke. Ano ba yan? Ayan yun, sabi niya, data privacy. Walang ganyan. Data ang meron. Grabe. Nakatrans ako nakita. Sorry naman. Sorry, nakita ba? Naka-boxer shot. Ay, nako. Hindi, alam mo, sa totoo lang, pag may mga ganun na nahihiya ako, kung ano sabihin na, vlogger yan. Ano yung vlogger yan? Para ako naliliit. Ayokong tawaging vlogger. Kasi pag sinabi mong vlogger, may maikikita yung, eto, di ba vlogger din tong bungal na to? Nakakabuisit. Itong ano na to, ewan ko ba, babae ba yun, lalaki? Pag nakita, vlogger, ganyan ang vlogger. Nahihiya ako. Tapos makikita pa nila si Mike Tae. Vlogger din to si Mike Tae. Kaya, alam mo, please lang pag nagkita tayo, huwag niyo akong tatawagin vlogger, ha? Pag nagkita tayo, ang tawag niyo na lang sa akin, baby. Baby, ganon! Baby! Yan. O kaya, be! Huwag niyo akong tatawagin vlogger, sampalin ko kayo. Pag tinawag niyo ako, di ba ikaw yung vlogger? Ay, hindi, i-deny ko. Promise. O, ito, panoorin nyo ito mga, Par de la Peña. Si Bato. Nakita nyo si Bato? Ayun, Ito si Bato, sumasideline ralista. Ayun, tingnan nyo si Bato, ha? Tingnan nyo, si Bato. Mga ganun pa, Si Bato yan, Nagkatensyon sa kilos protesta ng grupong Manibela kaninang umaga. Diyan nyo dapat ipadala yung SAP. Yan yung mga ralistang magulo, Matapos silang kuyugin ng isang miyembro ng media, pinalibutan ng mga miyembro ng Manibela ang reporter ng DZRH na si Val Gonzales. Kwento niya, sinuntok pa raw siya sa tagiliran ng isang miyembro ng Manibela habang nagbabalita. Lumapit sa akin, mayroong sumuntok dito sa aking likuran. Tingnan mo, alam mo, ang media hindi dapat ginaganyan yan. Kahit ba, kasi ang sinasabi daw nitong media nakaka-istorbo na sa kalsada, which is totoo naman. Mag-rally ba naman kayo? Alam naman, yun nga lang tumigil na isang motor. Magkaka-traffic na, yung pa kayo mag-rally sa kalsada. Naturalmente, di ba? Wala pong sound. Ano ba talaga walang sound tong news? Totoo ba walang sound tong news? Oy, ba't yung sinasabing walang sound? Meron naman pala. High blood ako ngayon, ha? Huwag niyo akong na ang aga-aga kong nagising.
Tapos nakita ko yung raid niya sa KOJC, kaya high blood ako. Kulang ako sa tulog. Tapos, etong dito, pangatlong beses nag-cancel lang magkakabit dito ng internet. Sinasabing nga sila raw ay minumura. Sila raw ay minumura. Yun yung kanilang binabanggit. Nagagalit sila na Naka-live siya, nagmumura. Pwede bang magmura yan? DCRH yan eh. Hindi nagmumura mga reporter ng DCRH. Matinong kumpanya yan eh. I mean, maaring hindi tayo pare-pareho ng pananaw patungkol sa buhay. Pero yung mga lehitimong media, hindi naman po magmumura yan ng live. Kung vlogger yan, katulad ni Bungi, na palamura, ang baho na nga ng bibig, baho pa ng mga sinasabi, yun, nagmumura yun. Pero mga media, hindi naman nagmumura yan. report ko yung katotohanan na 30 minuto na nilang hinarang itong kahabaan ng isabi nyo, southbound ng isabi nyo dahil matinding perwisyo na batay dun sa report ng MMDA. Totoo naman kasi. Magrarally kayo kung gusto nyo magrally doon kayo sa Freedom Park. Buti nga kayo nagrarally kung saan-saan, di kayo pinipigilan eh. Eh yung maisog, nagrarally na nga sa Freedom Park, pinipigilan pa eh. Tapos magagalit pa kayo pag sinabihan kayo nakakasagabal na kayo sa karsada. Diba? Totoo naman eh. Alam mo, eto nung una medyo naintindihan ko pa hinain yan pero ang tagal ng pinagbigyan yan. Panahon pa lang ni Duterte, umangaw-ngaw na yan. Bigyan sila ng panahon, bigyan sila ng oras. Iba na presidente, gusto nyo pa ng panahon? Baka matapos na termino ni Marcos, nagrereklamo pa rin kayo, kailan kayo bibigyan ng panahon? Sobra na yung panahon na yan, ha? Mariin namang kinondena ng Manila Broadcasting Company DZRH ang pananakit kay Gonzales. Desidido raw ang kumpanya na panagutin ang mga nasa likod ng Kasuhan nyo! Nang magkayarian, kasi mali naman yung alam mo, ang mga reporter hindi dapat ginaganyan. pananakit sa kanilang reporter. Pati ang Presidential Task Force on Media Security, Oh, may ganyan pala? Mag-apply kaya ako dyan, security. Kasi ang daming ensimadang vlogger na mainit ang dugo sa akin eh. Lalo na yung isa naghahamong pa na suntukan. Tapos pag pinatulan mo, iiyak yun. Biglang magiging babae ako, ba't nyo ako pinatulan? Hindi, kilala niyo yun, yung naghahamon na suntukan sa Banateros. Alam mo kung bakit naghahamon na suntukan yon? Alam niyo kung bakit? Sino naghahamon na suntukan? Ako Yung ewan ko kung bakla ba yun o babae o lalaki, hindi ko sure eh. Sabi mo kasi lalaki yun eh. Hindi ko talaga alam kung ano siya. Mukha siyang alien, sa totoo lang. Pero kaya lang kasi yung pinapanood kong Korean drama na alien, gwapo yun eh. Ano bang pelikula yun, yung gwapong alien na Korea drama? Yung starring di sa Queen of Tears? Gwapo yun eh. Kaya hindi ko na siya pwedeng tawaging alien ngayon. Tapos naghahamon pa ng suntukan. Alam niyo kung bakit naghahamon ng suntukan? Yun, My Love from the Star. Ang pugi-pugi nun, ano? Ang sarap kurutin nun, no? Parang ang kinis-kinis ng kutis niya. No? Di ba? Parang sarap gas-gasin ng pisngi nun. Konti na lang. Ganun na ako magsalita. Ano, hindi. Masaya. Ay, saan Hindi, yun nangahamon ng suntukan. Alam mo ba't naghahamon ng suntukan nun? Gusto lang kami yakapin nun. Mara, makapagsuntukan siya tapos bigla. Yakap bigla yun.
Pinagnanasaan kami nun eh. Sabi niya, ano ko yung sa panaginip. Dinalaw ako nun sa panaginip. Sabi nun sa akin, magiging babae na ako, basta patulan mo lang ako. Sabi sa akin, Jay Guevara, kadiri? Totoo. Grabe. Nasusuka talaga ako pag nakikita ko yung pagmumukha niya. Ang dami pang tinga nakasabit. Kadiri. O, tuloy. Din ang karahasan. Hindi naman daw makakatulong sa kanilang ipinaglalaban ang panghaharas sa mga miyembro ng media. Bukod sa pananakit, tinawag pa raw ng mga miyembro ng Manibela ang mga nag-cover na media na bayaran at bias laban sa kanilang grupo. Itinanggi naman ng mga miyembro ng Manibela. O, yan. Tingnan nyo naman ang itsura niyan sa itsura ng mga taga-KOJC. Di ba? Oh, sino ang dapat mas bantayan? Ng SAP? Sige nga, sino ba dapat ang bantayan ng SAP? Yan yung mga taga-KOJC.